Itutuloy po natin yung series ng ng mensahe through Peter. Sabi doon, "For you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's own peculiar people or special people, that we should show forth the praises of Him," na tumawag sa atin mula darkness into light. For 2 Fridays po, napag-aralan natin yung unang dalawa. For you are a chosen generation. You are. Yun ang sinasabi ni Peter sa atin. Tayo. We are the chosen generation. Hindi lamang yun, napag-usapan po natin last time, we are the royal priesthood. At ngayon po, ang pag-uusapan natin, yung pangatlo, being a holy nation. At pag-aaralan natin, malalaman natin, what is the definition, the biblical definition of being holy. Pero bago po yun, magkakaroon muna tayo ng kwentong Tubig at Langis. At wag nyo nang kantahin. Wag nyo nang isipin yung movie kahit naiyak kayo ng todo. Pero I believe, naranasan nating lahat na pagsamahin yung Tubig at Langis, di ba? Yung tayong batang paslit pa lamang. Kami noon kasi ganun ma-eksperimento kami. Yung mga gamit, yung mga gamit sa bahay, sa kitchen, let's say, nilalagay namin sa baso, sa transparent na baso yung mantika sa akin tubig. Makita mo talaga hati no? At may makikita tayong mga gifts maging sa mga malls na ganun din. Na kahit kalugin mo nga siya, maya-maya magse-settle down, hihiwalay at hihiwalay ang tubig sa langis and vice versa. Wonderful for us, especially sa mga bata, yung ganung eksena. Hindi lamang tubig at langis, maging yung tubig na alat saka matabang. Meron kayo mapapanood ng mga documentary sa loob ng kuweba. For some reason, parang may hati yata sa tubig. No? Hindi naghahalo yung maalat na tubig, yung punong-puno ng alat, saka yung tabang. Magkahiwalay sila. And you will see that, maging sa satellite, makikita mo yung hiwalay, hindi naghahalo. Merong straight na linya. Tubig naman pareho, hindi naghahalo. Ito, magkaiba, langis at tubig. At definitely, hindi talaga maghahalo ever. Ngayon, ano yung scientific na paliwanag? Siyempre, there's no magic about it. So, ano yung scientific na paliwanag? Bakit hindi naghahalo yung tubig at yung langis? Why oil and water won't mix? Una, oil and water have different densities o kapal. Yung pagkakadikit-dikit ng mga molecules, magkaiba sila. So the first reason that water and oil don't mix is because their molecules are packed differently. The molecules of water are packed very densely. Yung molecules ng tubig, grabe talaga ang pagkakadikit-dikit. Napaka-dense, kaya malapit na malapit sa isa't isa. So it means if we take equal parts of water and oil, there will be more molecules of water than oil. Kahit isang baso sila pareho, mas marami yung molecule ng tubig kaysa sa oil. Kasi mas dense yung molecules ng tubig. This also means that it will always sink underneath the oil. Lulubog at lulubog yung tubig. Diba? Hindi lamang yon, bakit hindi naghahalo ang langis at ang tubig? Oil and water charges. Everything has charge. Parang baterya. Merong negative, merong positive. Yun yung charge na tinatawag. Even as minsan kasi pag humawak ka, di ba, nakiskis ka sa cloth, pag hawak mo, merong static na tinatawag. So there is one more reason why they cannot mix with each other. And that is called polarity. Polarity means a molecule is positively charged at one end and negatively charged at the other. Parang baterya talaga siya. Ngayon, pag-usapan muna natin yung tubig, yung polarity ng tubig. Water is a polar molecule. Water molecules will only stick to each other. Wala siyang ibang didikitan. Tubig lang. So, of course, definitely, hindi siya didikit sa molecule ng oil. And oil is made up of non-polar molecules. And oil molecules will only stick to each other. Kahit anong grabing gawin nating halo, maghihiwalay at maghihiwalay ang tubig at langis. At scientifically, na ipaliwanag natin ngayon. At in the light ng very simple na analogy natin, diyan natin ngayon pag-uusapan yung pagiging holy nation. Ang mga Kristiyano,
tayo ay pinangungunahan ng Holy Spirit. Diba? And hindi lamang yun, God declared us holy. Hindi as in holy tayo. Pero imputed yung holy, yung holiness from our Lord Jesus Christ. Kailangan maintindihan natin itong mga words, dalawang words. Holy and nation. Unahin natin yung word na nation for us to understand. The word nation is ethnos sa Greek, from which we get the word ethnic groups. It simply means a people. Parang tayo, di ba? Ethnicity natin, we are Filipinos. And we are different from the other guys. From the whites, from the blacks. Because iba yung ethnic group natin kinalalagyan. So when we say nation, ito yung grupo ng or kalipunan ng mga tao. Now let's talk about holy. Lagi natin ginagamit yung term na holy Holy Spirit, we are a holy nation. O, huwag mong galawin yan, sagrado yan. Diba? Especially sa mga kinagis na nating mga paniniwala. Sino gumalaw ng baso? Di ba lalam sagrado yung basong yun? Gagalaw yun ng kusa, huwag yung galawin. Yung bang don't touch, di ba? Merong mga ganyan mga paniniwala. Tignan mo, pero wag mong hipuin because it is holy. Unless maging holy ka, then you can touch it. But if not, don't. Don't. Pero ano ba yung word na holy? Ano ba talaga ibig sabihin ng word na holy? Para bago natin gamitin, alam natin yung original na meaning ng word na holy. Number 1, dedicated or consecrated to God. Consecrate means declared sacred. Kaya nga tayo, we are holy nation because we were declared holy by the Lord. Wala sa ating lumapit sa Panginoon, holy na siya. Lord, tanggapin mo ko dahil ako po'y banal na. Wala na akong kasalanan. There's no such thing. Yung kasi pagkakamali ng maraming tao, saka na lang ako sasama sa gawain kapag wala na akong kasalanan. Kailan mangyayari yun? I will tell you, never. Never. Pagkagising pa lamang natin sa umaga, nagkakasala na tayo mga kapatid. Yung pagkagising mo sa umaga, yung boss mo kaagad naisip mo, buwisit na boss na to. Kasalanan na yun. Imbis na si Jesus na nakikita mo pagkagising, Hallelujah Lord, thank you very much. Kadalasan, hindi pa nga gumigising Nina-nightmare nga Bago matulog, nagkakasala na by being a warrior instead of being a warrior. At habang natutulog, ang napapanaginipan pa, puro worries na naman, puro problema. Itong taong to, ng bagay na ito, trabaho, lahat, problema. Paggising ngayon, pagod na pagod. Hindi nakapahinga ang puso at isip at ang kaluluwa. Nabasa natin yun, di ba? Don't be a warrior, but be a warrior. For sinabi doon, we are more than victorious. Di ba? We are soldiers ng ating Lord. We are warriors, heavenly warriors. We must fight. Fight to the death sa mga bagay na ito. So kapag sinabi pang holy, pinaging banal, declared holy by our Lord. At pag sinabing holy, number 2, devoted to the service of God. Ay, yung taong yan, holy man of God. Bakit mo naman nagsabi? Kasi ang bait niya, lagi niya akong binibigyan ng pagkain. Iba pa naman yung meaning ng pagiging holy. Kapag mabait sa kanya, holy na. Yun ang kakulangan natin mga tao Hindi natin masabing, alam mo, mabait yung taong yan. Hanggat walang nagagawang pabor sa'yo. Kailangan may pabor ka muna matanggap bago mo masabing mabait siya. Failure ng tao yan. Failure. Hindi lamang yun. Pag sinabing holy, morally and spiritually excellent. I know it's hard. Ang hirap po maging morally and spiritually excellent. Sa school nga, ang hirap maging excellent Simple lang naman yung pinapagawa. O sige, ang hindi mag-ingay excellent. Ang iingay talaga. Isa yan sa hindi kayang pigilin ng tao bibig. No wonder sa Book of James, talagang itinuro talaga yung dila No, yung dila na yan. Kalit-lit na parte ng tao, kayang sumunog ng kagubatan, kayang pumatay.
Sabi nila, the pen is mightier than the sword. Well, yung dila po, mightier than the sword. Yung konting paninirang puri mo, kawawa yung tao, character assassination. Di ba, simple lang eh. Ganun kagaling si Satanas nung araw, di ba, maglalagay ng doubt. Totoo nga ba na sinabi ng Diyos, ganire? Kasi iba ngayon, teka, parang nagkaduda tuloy ako dun sa sinabi ng Lord. Sa atin, ganun din, di ba? Talaga nga ba na si Benny ay? Ayan, magsisimula na ngayon. Uy, ano yung patungkol kay Benny nga pala? No? Benny ba? Ben? Benny or what? No? Hindi ko maintindihan. Konti lang, konting salita, kakalat na yon. At later on, yung konti, dumadami, di ba? Dumadami siya. At ang huling makakarinig ng kwento sa Benny mismo. yung mismong karakter sa kwento, ang huling makakaalam. Sabi nga natin sa pag-aaral kanina, ang tendency pa, di mo nga alam ikaw ang pinag-uusapan eh. No? Nakakaibil niya, wala siyang kwenta, bla bla bla. Tapos lalapit si Benny, sino ba yung pinag-uusapan natin dyan? Malalaman mo rin, kapatid. Pero siya pala yung pinag-uusapan. Dila. Again, sabi nga sa aklat ng Proverbs, in the multitude of words, sin abounds. Kaya po yung maghapong hindi sumasara ang bibig, salita ng salita, Biblia nagsabi, not me, sin abounds. So, ang holy, morally, and spiritually excellent. So, kung titignan po natin, being dedicated to God, devoted to God, being excellent to God, holiness means separated. What does holy mean? It means separated, separate, or set apart. Being set apart unto the Lord. Yun ang holy. Ngayon, kung bakit po mahalagang pag-aralan natin to? Kasi maraming nag-aakala, you can remain holy by not being apart from the world. That you can be holy even though hindi ka totally kasama ng Diyos. Kasi nga, marami nga kasing mga tao, Kristiyano sa nguso, di ba? At si Jesus Christ nagsabi noon, look at these people. They praise me with their lips, but their hearts are far away from me. Totoo po yung Kristiyano sa nguso. Kaya buti pa, Leaks Christians, fellowships. No? LCF po ang pangalan ng church na yung ganda. Ano yun? Lord Christian Fellowship, hindi Lips. Lips Christian Fellowship. Kaya kapag may service, mga kapatid, halina't mag-lip service sa Lord. Kasi hanggang nguso lang, hanggang praise the Lord. Pero pag tinignan ng Panginoon ng puso nila, magagaling lang itong mga ito kapag meron akong binibigay. When it comes to the time na sila naman na hinihintay kong magbigay sa akin, wala. So, ang holy, it means separation. You are separated from something or someone. At yun po yung pag-uusapan natin. Pero ang unang katotohanan po, tayong mga Kristiyano, we are holy people. We are. Madali, challenge sa inyo, sagutin yung sarili ninyo. Madali bang sabihin sa kaibigan mo, alam mo, holy ako. Madali kayang sabihin yan. No? Eh di naliligaw ka, di ba? Naliligaw ka. Nakita mo, medyo duda pa yung babae eh. Number one mong holy ka eh. Sagutin mo ako kasi holy ako eh. Madali kayang lumabas sa bibig ng tao yon. Yung nga lang sabihin mong ang bait-bait mo eh. Alam mo, ang bait-bait ko. Iba na kaagad eh. Yung alam mo, ang galing-galing ko. No? Eh yung pa kayang sabihin mong ikaw ay holy. Ang hirap nun, kapatid. And yet, we are holy. No? Binigyan tayo ng holiness ng ating Lord. Yung nga lang, because of our sinful nature, it's so hard for us to claim na sabihin man lang sa ating, sa asawa mo na lang. Sige, huwag na tayo lumayo sa asawa mo. Alam mo, mahal, I am a holy man of God. Madali kaya yung gano'n. Ako hindi ko ma-imagine, baka yung babae talagang, holy man ka dyan, ha? Kaya maglaba ka doon. Sige. Ang hirap, Ang hirap. Yun ang simpleng sabihin mo, you're a holy man of God. It's so hard. And yet, alam niyo mga kapatid, gaano man kahirap i-comprehend, ni-claim na we're holy. Yes, we are. No, we are. Because God declared that we are holy. You are holy. Nandahil sa faith natin sa ating Lord. Ang katibayan, Exodus 19:6, and you shall be to me a kingdom of priests
and a holy nation. These are the words that you shall speak to the sons of Israel. No? Sabihin niya yan. Leviticus 19:2. Speak to all the congregation of the sons of Israel and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Doon lang kinote ni Peter. Magpakabanal kayo kasi ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal. Ibig sabihin, yung holiness na ibinigay sa inyo ng Diyos, ipakita nyo naman mga kapatid. At yun yung separation. Mamaya pag-uusapan natin na hiwalay. Leviticus 20:26. Thus you are to be holy to me, for I, the Lord, am holy. And I have set you apart from the peoples to be mine. Malinaw na separation, di ba? Pinili kita para maging akin. Akin ka. At sinabi sa aklat ng Isaiah yan, no? You're mine. Akin ka. You do not belong to these people, to these things. You're mine. Kaya nga nakasulat sa aking palad ang iyong pangalan. Because you're mine. Na kaya nga dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Because you are mine. Ganun ang Panginoon. Dinedeclare niya, akin ka. Ano ginagawa mo yan? Akin ka eh. Kaya nga galit na galit ang Panginoon sa sumasamba sa Diyos-Diyosan. Especially kung naturingan ang mga Kristiyano. Nawa, wala ng Kristiyanong naturingan na sumasamba pa sa ibang Diyos. Nawa nga, wala na among us na habang nakikinig sa salita ng Diyos, nakikinig pa sa katuruan ng iba. Nawa, wala na sa atin na habang pinapractice natin ng Christianity, pinapractice pa natin yung practice ng ibang relihiyon. Kasi maging maingat tayo sa pagpapractice ng ating mga everyday nating mga practices, mga kapatid. Marami dyan hindi natin alam, part ng Eastern mysticism. Kasi noong araw na napag-usapan niyan, kaya okay lang ba yung meditation? Yung transcendental meditation, TM. Yung bang mag-uupo ka dyan at iisipin mong you are the center of the universe na, para magkaroon ng positive spirit, yung aura mo maging, whatsoever. Mag-iingat tayo mga kapatid. That is not the Christian practice. Ang sinabi ng Lord, pray. Pray. Hindi yung katulad ng ginagawa nila, kundi yung mismong pinakita ni Jesus Christ na way at ng mga apostles. Kung meron kayong ginagawa ngayon, kung meron kayong isinusuot, idinidikit sa mga bahay ninyo, tingnan niyo muna, pag-aralan ninyo, teka muna, Christianic ba ito? Baka naman paganistic to. Ito nakapaskil sa pintuan ng bahay ko. Ano kaya ito? Teka na. Kasi basta, maganda lang siyang tignan eh. Yin-yang, black and white na parang butete na meron tundo. Maganda kasi siyang tignan eh. At meron na ka sa bahay mo, kapatid, hindi po yan Christian things. Those are pagan symbols. Karamihan hindi na matanggal kasi nakatattoo na eh. No? Takpan mo na lang ng sa lompas siguro. Pag may swimming in church, para hindi ma-offend yung mga kapatiran, hindi matisod, magsalompas ka. Kung meron kang mga ganyang klase ng mga marking sa iyong katawan, for the sake na lang ng brethren, ng mga kapatiran. Tignan niyo yung mga nakasabit sa inyo. Sa bahay ninyo, yung pendant na inyong mga kwintas, yung singseng. May mga meaning yan. No, maging maingat lang tayo. I'm not saying na kapag yung singsing mo, baliktad na star yung nakalagay, itapon mo na. Wag naman, pwede mo namang ipatunaw mo. Yung star, ipabaliktad mo kasi mayroong baliktad na star. You know kung ano meaning nun. And that is satanic in nature. Tapos may mga pyramid ka pa, mga urniform or what. Yun yung mga sinasabi ng Lord na humiwalay kayo dyan. No? Be separate ang sinasabi ng ating Panginoon. I have set you apart from the peoples to be mine at Deuteronomy. For you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His own possession. Out of all peoples who are on the face of the earth, we are chosen. Mapalad tayo mga kapatid. Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, pinili tayo ng Diyos. We are now God's possession. And we know what it is under God's protection. We know. Hindi na po mabilang ang tao ngayon. Ilan ang tao? Less than 7 billion ang tao ngayon. Bilangin mo yung ilan ang tao mula kay Adan hanggang ngayon.
billions and billions of people na dumaan sa mundong ito. And out of their billions and billions of people, pinili tayo ng ating Lord. So we are blessed. We are blessed. God has separated us from sin. He has separated us from Satan. He has separated us from the world. He has separated us unto Himself. So matutal, holiness is a setting apart work. You cannot say you are holy if you are in the midst of the crooked people. Unless otherwise, hinipo ka ng Panginoon, ikaw ang pagsisimulan ng liwanag sa buhay nila. Yun kasi ang challenge. Yun ang challenge. Like Jesus Christ, yan yung gawin natin example. Si Jesus Christ mahilig humalo sa mga sinners. Kaya nga tawag sa kanya friend of sinners, di ba? Pero nakita naman natin, after a while, napagsama ni Jesus Christ sa mga sinners, yung mga sinners nagiging saints. Bumabait yung prostitute, tumigil sa pagiging prostitute. Yung magnanakaw, tumigil sa pagiging magnanakaw. Kung yun ang setup natin, kapag sumama tayo sa mga believers, gawin mo, kapatid. Pero kung sa tinagal-tagal ng panahon na pagsama mo sa kanila, they remain the same at ikaw pa ang apektuhan, mag-consider ka na, kapatid. Reconsider. So yes, we do not hate them. We love them because God loved them. Pero be wise. Be wise. Biblical din naman, di ba? Evil company corrupts good habits. Maging yung mga kinakaibigan, yung mga laging sinasamahan, pinipili din yan. Hindi lang po ako nagsasabi noon. Kuya Eric, masyadong mapili yan. Ang sinasamahan lang naman yan, yung mga tahimik din katulad niya. Kaya nagtitinginan lang sila ng mga kasama niya. Of course not. Sinusunod ko lang. Tapos meron pa magsasabi, napakatahimik ka raw, hindi ako nagsasalita. Kung gusto mo akong makitang hindi tumitigil sa pagsalita, dumalo ka ng Bible study. Hindi ako tumitigil magsalita. Kaya hindi ako naniniwala doon na napakatahimik ko raw. No. Wala ka lang kasi sa mga pag-aaral. Wala ka sa mga messages. Wala ka sa mga fellowship. Hindi ako tahimik. Mula kanina umaga hanggang ngayon nagsasalta ako, mga kapatid. Walang tigil. Those people are mistaken. Simply because they're not here. Anyway, how can you judge someone kung hindi ka naman niya kasama? So, setting apart. Ginagamit po sa pang-araw-araw na buhay yung pagsaset apart. O, teka muna, hindi sang-ayon ng Lord dito. O, sang-ayon ng Lord dito ako. O, teka muna, medyo malabo ito, parang paganistic ritual or practices to. No way. Dito ako, sa sinasabi ng Biblia. Lagi natin ipakita yun sa pang-araw-araw natin mga buhay because we are holy unto the Lord. Set apart para makita yung glory ng Lord sa atin. Ngayon po, makikita natin na being holy means being separated from the world. Paborito nating verse. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world. Do not. But be transformed by the renewing of your mind. Bakit naman po kahalagahan ng Pastor Paul? Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Maraming tao, ano ba ang will ng Lord sa buhay ko? Hindi ko alam. Makapanood nga ng makapagtelebabad, baka makita ko yung kalooban ng Diyos sa aking mga pinapanood. Maraming tao hinahanap ang kalooban ng Diyos. Mali naman yung lifestyle. Ito yung lifestyle na kinakailangan natin gawin para maging malinaw sa atin ang kalooban ng Diyos. Kung tayo oversaturated ng mundo, kaninong will sa palagay mo ang iyong maririnig? Will ng mundo siyempre. Para sa mundo, okay lang to eh. Para sa mundo, okay lang to. At hindi lamang yun, majority kasi okay eh. Pero hindi yun ang standard nating mga Kristiyano. Kung okay sa Diyos, okay sa atin. Regardless kung mas maraming hindi sang-ayon sa atin. Kung ang Diyos naman ang sang-ayon, di bali na. Kung gusto po natin malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, do not be conformed sa pattern, sa standard ng mundong ginagalawa natin. Okay? At magkaroon tayo ng renewed na kaisipan. Maraming Kristiyano na hirapang mag-decide gumawa ng something na tama simply because nakahalo siya sa hindi niya dapat hinahaluan. Mahihirapan ka talaga, kapatid. Yun yung tinatawag na compromise. Hindi mo may iwasan makipagkompromiso kung nasa kalagitnaan ka
ng mga taong laging maglalagay sa iyo sa kompromiso. Simple lang naman, di ba? Simple logic. Kung yung mga taong yan, kapag sumama ka sa kanila, lagi nakukompromiso yung utak mo, lagi nakukompromiso yung lumalabas sa bigbig mo, nakukompromiso yung character mo, yung attitude mo, edi humawalay ka sa kanila. Again, otherwise, nababahaginan mo sila ng positive na mga pag-uugali. Pero kung hindi, then do your move. Do your move. Be separate. Di mo sasabihin, kaso nga kuya, wala naman ako masasamang mabubuti talaga eh. Para mo namang sinabihan walang mga mabubuting Kristiyano at mga kapatiran. Eh yung kausap mo mismo, paano na siya? No, hindi, wala ako makita talagang holy or mababait na pwede ko samahan sa simbahan. Or kapatid, please. No? Kung meron mang dapat magsama-sama, yun yung mga anak ng Diyos. Yes, we are all sinners, pero forgiven at patuloy na binabago, itinatama ng ating Lord. James 4:4. You adulterous people. Galit na galit si James eh. Don't you know that friendship with the world means enmity against God? Hindi ba ninyo alam? Alam kasi nila eh. Kaso, kaya sila tinawag na adulterous, alam nilang mali, ginagawa pa kasi. Alam ng bawal, ginagawa pa. Kaya mga adulterers ang tawag. Hindi ba ninyo alam that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Hindi naman ako sa world, kuyang eh. Tignan natin ang lumalabas sa bibig mo. Tignan natin yung attitude mo, yung character mo. Tignan natin yung mga practices mo sa buhay. O simulan natin sa damit mo ngayon. Okay, ano yung pendant na yan? Bakit may sungay? O ano ito nakabaon sa balikat mo? Ano ba yan? Ba't parang may kaos sa loob? Anting-anting po yan, kuya. Ano? Para pag nanligaw ako, sagot ka agad ng no. Baka naman meron pa sa iyo may nakabaon sa katawan, mga kapatid. Kung mahuhukay pa yan, ipahukay na ninyo. No? With God, all things are possible. Tayo lang ang naglalagay ng impossibility sa sarili natin. Baka meron nakabaon ng mga agimat sa mga katawan ninyo, patanggal nyo na. No? May chance pa. Yung mga tato, okay, fine. Takpan na lang ng malaking salompas. Meron man salompas na A4 eh. Or magpaliwanag ka lang lagi kapag may nakakita. You must live with it. Ganun talaga. Ganun talaga. We do not judge, but you have to live with it. Yung nagawa mong mali nung hindi ka pa nakakilala. Katulong ng Panginoon, maharap din naman nating lahat yan. So, wag daw tayo makikipagkaibigan sa mundo. Ito sa sistema ng mundong ginagalawan natin. I know it's so hard, mga kapatid. Yun na nga lang pagpaparehistro ng business. Ay, nako. Grabe ang sistema ng mundo sa registration pa lang ng business. I hope and pray ngayon hindi na ganon. Magpaparehistro ka lang, ang dami mong babayaran. Maraming padulas. Kapag hindi ka nagbigay, hindi kayo, okay, kung wala kayong pera talaga na makakapagbigay, wala na din naman pong problema. Wala problema, 1 taon na, hindi pa nire-release yung papel. Ibibinbin naman ang release. Evil. Kaya lagi ko sinasabi, maraming mahirap sa Pilipinas kasi maraming magnanakaw. And I do pray and hope ngayon sa ating government, nababawasan na yung mga yan. Anyway, very positive naman yung outlook sa Pilipinas, di ba? Fast economy nowadays. So, may epekto yung prayers natin. Our prayers are not in vain. Hindi lamang yung 1 John 2:15 and 16. Bakit ba masyadong si Paul, saka si James, masyado silang parang mainit siya sa world, sa sistema ng mundo. Hindi yung planeta. Kaya huwag nating sipasipain yung earth. Yung sistema ng mundo, yung pinag-uusapan natin. Yung worldly system ng tao. Bakit ba? Anong problema na ba naman sa mundo? Isang planeta na nga lang ang ating tinitirahan. 1 John 2:15 and 16. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Napaka 1 + 1 = 2. Ganun ka straightforward. Huwag ninyong mahalin ang sanlibutan. Diba? Kasi, kung ganun, wala ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kung meron ng someone na hindi nagmamahal sa atin, we really cannot afford na hindi tayo mahalin ng Diyos. Yung hindi ka mahalin ng kaibigan mo, okay lang, mabubuhay ka pa naman eh. Yung medyo mabawasan ng konti yung pagmamahal sa iyo ng mga loved ones mo, mabubuhay ka pa rin naman doon.
Pero imagine yung pagmamahal ng Diyos mawawala sa'yo. What will happen? Anytime pwede kang bagsakan ng bulalakaw habang naglalakad ka eh. Biglang may bumagsak sa yung aircon. Ngayon dito pa naman nakalawit yung mga aircon sa labas. May mga ganyang kaso ah. No, ang saya-saya. Nagkakandalig pa naglalakad. Biglang nabagsakan ng aircon. Iba, hindi aircon. 50 halala. Patay. Isipin mo mula sa building, ilaglag mo yun. Kung may taong nakatapat dun, butas ang ulo niya. Para kang binarel. Kung yung love of God ang mawawala sa atin, we're as good as dead. That's my point. We are as good as dead. Maraming salamat sa Panginoon. Ang Holy Spirit kumikilos pa ngayon sa mundong ito. Kaya hindi pa nagbabanggaan yung mga planeta eh. Puro paramdam nga lang yung nararamdaman natin, mga volcanic eruptions, mga malalakas na earthquakes. No? Mga paramdam lang yan. Kung wala yung love of God, matagal na tayong nasa dark ages ulit. No? Wasak na naman ang mundong ito at puro kadiliman. Ang mga tao nagpapatayan. But because of the love of the Lord, ito tayo. In a way, nabubuhay pa rin. So ano ba meron sa mundo? The desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. Yung mga gustong-gusto na yung katawan, na by hook or by crook, kailangan maramdaman ng katawan ko ito, diba? Nang wag na akong dumalo, basta't maramdaman ko siya. Then that is something from the world. Kasi yung anything na galing sa Diyos, hihilayin ka sa paanan ng Diyos. Ganun lang po kasimple. Kung meron kang tinatangkilik ngayon sa buhay mo, at ang epekto nun, hinihila ka sa paanan ng Diyos para magsilbi at magpuri, galing yun sa Diyos. Pero pag hindi po, hindi galing sa Diyos yan. Example natin, walang trabaho. Nag-fasting ang buong simbahan para magkatrabaho siya, di ba? Nang magkatrabaho, nawala na sa gawain. Yun naman yung misappropriation ng blessing from the Lord. Yes, dinidig ng Panginoon yung panalangin niya, no, through the intercession ng mga kapatiran, pero nung sagutin ng Diyos yung panalangin niya, agad-agara naman, yung pang mismong blessing ang naging dahilan para siya lumayo sa Diyos. So sad. Parang sa atin, di ba nakakalungkot yung niragaluhan mo yung anak mo? Ito nga pala ang mobile phone. Anak ha, mahal kita, kaya binibigyan kita ng cellphone. Tapos because of that cellphone, napahamak yung anak mo. Ano mararamdaman mo ngayon? Kung hindi ko siya binigyan ng cellphone, hindi, you know. Iisipin nyo nararamdaman ng Diyos after na tayo i-bless. Yung mismong blessing ginagamit natin against Him. Hindi lamang yon. Ang sabi sa Book of James chapter 1, every perfect gift comes from above, from the Father of lights, where there is no variation of turning. At masasabi mong perfect yung gift, kung yung gift na yon, itinutulak ka sa paanan ng ating Panginoon. Ulitin ko po, kung meron tayong tinatangkilik ngayon, at yung tinatangkilik natin na nagiging dahilan para tayo lumayo sa pag-reconsider, hindi galing sa Diyos yung kapatid. Malaki ang tsansa galing sa mundo. Kasi isa lang naman ang gagawin ng mundo sa atin, ang sistema ng mundo, ilayo tayo sa Diyos. Wala pong lusot. Kasi lahat po yan nasa Biblia. O bakit nawala na naman si si kapatid na ganito? Hindi kasi sumikat na siya. Sumikat na, nawala na sa church. Alam niyo yung sad story ng mga magagaling na black singers? Like Whitney Houston, Aretha Franklin, yung mga yan. Tignan niyo yung biography nila. Nahasa sila sa singing sa loob ng church. Kasi mga Christian sa mga pamilya. Nahasa, alam naman natin yung klase ng voice, meron ng mga blacks. Napaka-soulful, di ba? Kaso meron sa kanila, nung humusay, lumabas ng simbahan, sa world ginamit yung talento. So sad. And we know what happened to their lives. Alam natin kapag tayo lumayo, lumabas sa lilim ng pakpak ng Diyos, papapakin tayo ng serpents around us, ng kalaban around us. The only safest place is manatili tayo sa lilim ng pakpak, ng shadow of our God. Kung meron tayong talent, at yung talento ninyo inilalayo kayo sa gawain, then reconsider. Reconsider, kapatid. Nawawala ng hustisya ang pagbibigay sa iyo ng Diyos ng talento. At don't ever think na pwede kang mga tuwiran para i-justify mo yung paglayo mo sa Panginoon because of your talent. There's no justification ever. Do not. Do not. Naniniwala kasi tayo, kung talagang gusto, maraming paraan, di ba? Kung talagang ayaw, maraming dahilan.
Hindi kinakagat ng Panginoon yung mga ganong klase ng mga katwiran. No. Our God is an absolute God. Yes or no, black or white, walang gray area. Kaya hindi ka pwedeng sumagot sa Panginoon ng mumkin eh. Peter, do you love me? Mumkin. Hindi pwedeng ganun. Hindi. Si Peter nga, sagot niya, Lord, you know that I love you. Hindi pa nga rin sapat eh. Kasi phileo, filial love yung pinapakita niya sa Panginoon, pang tao lang eh. Kaya nga it's so easy for him na ang Panginoon, itatwa, or ano ba tawag doon? Itatwa, di ba? Nung gabi na yon. Kasi yung love niya sa Panginoon by that time, nung wala pa yung Holy Spirit, yung love niya lang sa kapwa-tao na anytime pwede mong ilaglag. Kaya inulit ng Panginoon, do you love me? Yes, Lord, I phileo you, I love you. Like I love myself, parang ganyan. Pero that's not enough. Alam natin yung agape ang gusto ng Panginoon. Unconditional love. Unconditional love. At dito po tayo sa 2 Corinthians. Iisa-isahin natin yung binasang scripture kanina ni sister. And we will see ano yung mga standards, ano yung mga pointers na kinakailangan nating makita sa ating mga buhay na sa ganun hindi tayo maligaw ng kalaban. 2 Corinthians 6:14-16. Do not be unequally yoked with the unbelievers. Yun ang una. Ang sabi ng Panginoon, come to me, take my yoke, because my yoke is easy and it is light. Ang yoke ng Kristiyano, yung yoke ni Jesus. Alam naman yung pamatong, di ba? Yung pamatok bata ba? Pamatok. Di ba yung sa mga hayop? Sa mga kalabaw, yung pamatok. Ang sabi ng Lord, take my yoke. No, follow me. I will teach you. I am humble and good in spirit, and I will give you rest. So yun yung supposedly, pamatok na meron tayong lahat, yung yoke ni Jesus. Ngayon, kung bukod sa yoke ni Jesus, meron pang ibang yoke na nasa atin, yoke ng mundo, ibang usapan na yon. Yun na ngayon yung kompromiso. Anyway, kaya mo ba yung dalawang yoke? Isang yoke lang, mahirap na eh. Kaso marami kasi, kaya kanda hirap sa pamumuhay, dalawa ang yoke na dinadala. Kaya urong-sulong sa buhay Kristiyano. Yung isang yoke, Jesus. Yung isang yoke sa mundo. So, ano mararating niya? Ang sinasabi ni Jesus, forward. Ang sinasabi ng isang yoke na galing sa mundo, backward. So siya ngayon, para siyang cha-cha Christian. No? Kristiyanong mahilig sa cha-cha. Hindi makausad. Urong-sulong, urong-sulong. That's it. Walang nararating. So do not be unequally yoked with the unbelievers. Unbelievers sila, meron silang yoke. Believer ka, meron kang yoke. Yung yoke na galing sa Panginoon, ang para sa atin, hindi yung sa kanila. Those are totally different. Okay. Inelaborate ngayon ni Paul. What is this thing na pinag-uusapan natin dito? Letter A, dun sa verse na yan, verses na yan. For what partnership has righteousness with lawlessness? With God, everything is righteous. But the world, lawlessness ang ating kaharapin. Tingnan niyo yung mundong ginagalawan natin ngayon. Kailan lang nanood ako ng documentary patungkol kay Edward Snowden. Actually, may movie din. At the same time, mayroong documentary sa YouTube. At doon makikita yung mga ginagawa ng mga governments, no? Na very, very illegal. Pero for the sake of national interest, it's okay for them. Pero actually, if we will talk about morality, immoral. Napaka-immoral. Yun yung mundong ginagalawan natin. Even governments nagko-conspire against morality for the sake of national interest. With God, there is righteousness. Sa mundo, lawlessness. Regardless kung isang tao pinag-usapan natin o buong gobyerno, you will see yung mga lawlessness na kanilang pinapractice. Letter B. Hindi lamang yon. What fellowship has light with darkness? Makikita natin dito yung straight cut na ginawa ni Paul. Kung saan dapat naroon ang mga holy, yung mga hiniring ng Diyos, at saan naman yung lugar na dapat hindi sila naroon. Light and dark. Saan nga naman tayo nakakita na yung liwanag sa kadilim naghalo? Pero kung nakamix na ganun, mayroong spot na maliwanag, banda dito madilim, tapos maliwanag ulit. Hindi naghahalo, di ba, ang liwanag sa kadilim? Hindi, parang langis sa katubig. Kaya sabi niya, saan ka nakakita ng fellowship ng light and darkness? No, nothing. Letter C, what accord
mas extreme example ni Paul. What accord has Christ with Belial? That's Satan. Belial means worthless or without value. Si Satan kasi worthless one. Wala siyang saysay. He is nothing to God because he is Satan. Meron bang pagkakasunduan si Satanas at ang Diyos? Wala. Totally. Hindi, syempre. Hindi kailanman nahahalo makikipagkaibigan ng isang banal na Diyos sa kalaban. No, it's not. It will never happen. At hindi lamang yon, letter D. Or what portion does a believer share with an unbeliever? Wala. Our portion is different from the portion na meron ng mga unbelievers, mga kapatid. Yes! Kung pag-uusapan po natin, yung basic grace. Di ba? Kung magpaulan daw ang Panginoon sa mabuti at masama, kapag siya nagpa-araw sa mabuti at masama. Pero iba po yung pinapakita niyang special na grace sa kanyang mga anak. At yun yung something hindi niya may papakita, may ibibigay sa mga unbelievers. First, ang mga anak ng Diyos pupuntang langit. Ang mga unbelievers, hindi anak ng Diyos, impyerno ang punta. Ganun lang kalinaw yung straight cut na salitang ginagamit ni Paul. At letter E, what agreement has the temple of God with idols? We know that God hates idols. Nasa pangalawang utos yan. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kang sasamba sa mga bagay na gawa sa kamay ng tao. Because I am a jealous God. At may curse hanggang ilang generation. Hanggang apo mo sa tuhod, yung ginagawa mong kasalanan, kung hindi ka magsisisi at pabalik sa Diyos, aabutin sila ng curse nang dahil lang sa pagsamba mo sa Diyos-Diyosan. Wala, di ba? Wala. Kung papasinin po natin ito, makikita natin na totally, hindi tayo dapat nakahalo sa kanila. Hindi pwede. At si Pablo na po ang nagpaliwanag sa atin. Gumamit na siya ng maraming examples. It cannot be. At ulitin ko po, holiness means being separated unto the Lord. For we are the temple of the living God, as God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Kaya nga pong Israel, pinili ng Panginoon among the nations. At lahat ng taong hindi pinili ng Panginoon against God, di ba? Against God. Of course, paminsan-minsan hinihipo ng Panginoon yung puso ng Pharaoh, yung puso ng Persian king, no? But those people, kung hindi kikilala sa Panginoon, they will remain on their sin and they will die and they will go to hell. So Israel ang light bearer. Tayong mga Kristiyano, we are the light bearers nowadays. Napakadilim po ng mundo, we must bring the light. We are the light and we are the salt of the earth. Saka nakakita ng ilaw na nilalagay sa ilalim ng lamesa. O nga naman, dapat nasa ibabaw para nakikita ng lahat. Saka nakakita ng asin na walang alat. Meron na ba sa atin nakatikim ng asin na walang alat? Imposible eh. Pero sinabi sa Biblia, saka nakakita ng asin, kung ikaw ay asin at nawalan ka ng alat, ano pang saysay mo? Hindi ka na asin. Kasi yung mismong katawagan sa iyo, na-defeat yung purpose eh. You're nothing actually. Kumbaga, wag mo nang tawaging asin ka kung wala ka ng alat. Itatapon ka lang sa lupa at ikaw ay tapakan. At ang panawagan ng Lord through Paul sa 2 Corinthians 6:17-18, therefore go out from their midst. Lumabas kayo sa kanila and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Kapag ginawa niyo yan, then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Ang sabi sa Biblia, eyes have not seen, and ears have not heard. Yung mga bagay na inihanda ng Panginoon sa kanyang mga anak. There will be glorious, exciting na mga gifts para sa atin ng ating Panginoon, and definitely they will come. Yun nga lang, umiwas tayo sa pakikipagkompromiso sa iba. Kasi nowadays, through social media, ang daling masway ng isip ng tao. Napakadaling masway. Napaka-fickle pa naman ng tao, di ba? Madaling magbago ang isip. Halimbawa, sa botohan na lang,
Kita niyo naman kung gaano ginamit ng mga tao ng supporters yung social media, di ba? Para mabago ang isip ng tao. Yung taong supposedly ito talaga yung iboboto niya, but because of social media nabago, na-sway. Ito na ngayon binoto niya yung kabila. Ang kalaban ganyan din, ginagamit ang social media para masway ang ating kaisipan. Ang tao pa naman, kapag maraming sang-ayon na rin siya. Majority wins. Hindi po yung biblical. Anyway, kapag kasama mong Diyos, ikaw ang majority. Hindi sila. Kasi kung kasama mo ang Diyos, pati yung laksa-laksang hindi mabilang mga anghel, kasama mo rin. Ang sinasabi ng Panginoon, stand firm sa katotohanan. Stand firm and you will see kung ano ang gagawin ko sa sitwasyon na yan. Kasi nga tayo, nag-give in ka agad. Kasi ayaw kasi nating mawala yung comfort natin sa buhay, ayaw natin masaktan, ayaw na natin yung may kuskus balong, sige na, gawin mo lang para matapos na yan. Kahit hindi biblical or what. Then wait, kung anong gagawin ng Panginoon sa naging decision mo. Wait for that. Go out from their midst and be separate from them, says the Lord. Ngayon, meron po akong question, panghuli, sa bawat isa sa atin. We have a question to ponder. Are you holy? Of course. Kung tayo, totoong merong Kristo sa puso, we are. We are. Ngayon, bilang someone na holy unto the Lord, kumusta naman ang buhay natin? Kasi tayo rin nakausap ng Panginoon. Hindi niya kasi kasasabihan yung mga unbelievers na, be separate from them. Unbeliever na yun eh. Ang kausap niya yung mga anak niya, be separate from them. At nakita naman natin ang gawa ng mundo, di ba? Nakita natin ang gawa ng mundo. Pawang mga bagay na hindi karapat-dapat. Mapanirang puri. Mababasa natin sa aklat yan, sa Proverbs, na yung mga bagay na kinahumilingan ng tao, at the end of the day, nagpapasira sa kanyang dangal. At ayaw natin meron ba sa atin dito kung gusto mo masira ang dangal mo? Ano kayo magandang gawin para masira ang pamilya ko? Pangalan ng aming pamilya. We don't want that. And yet, what we're doing now ay may epekto sa pangalan natin. At may epekto sa paningin siyempre ng mga kapwa mo Kristiyano. Yung pong compromise, kayang iwasan yan mga kapatid kung talagang gugustuhin natin. Kaya. Kasi pag sinabi na, hindi, imposible kuya. Imposibleng makaalis tayo sa kompromisong ito. Kapatid, mayroong Diyos na buhay. Siya yung Diyos of all impossible. Lahat ng impossible, naging posible para sa Kanya. In your saying, imposible itong bagay na ito. Nagre-reflect kasi dun yung faith ng tao mismo. With God, all things are possible. Kaya pag sinabi mong imposibleng malagpasan natin itong kompromisong to, kapatid, ang baba ng pagtingin mo sa Diyos. Kulang ang faith mo. Kasama ka sa Little Faith Association. Bago ba dumating yung Holy Spirit, Little Faith Association ng mga apostol. Pero nung dumating ang Holy Spirit, hindi na po mga kapatid. Hindi na sila Little Faith faithful sila. Big faith, super faith association na mga apostol. Now, if you're saying the Holy Spirit is within us, then show it. Show it. So, are you holy? Sagutin niyo sa sarili niyo. So, kung sinasabi natin tayo holy, then, be separate from the world and be one with God. Hindi po natin mapagtataguan ng Panginoon. Hindi rin naman natin kaya pagtaguan ng bawat isa. We see things. We hear things. Para sa ating lahat, ang mensaheng ito, hindi lamang para sa inyo, even for me, of course. Because we are in this planet. At habang nandito tayo sa planeteng ito, there will be lots and lots of difficult situations na kung saan ilalagay tayo, malalagay tayo sa kompromiso. But then again, fight. Fight the good fight of faith. Be separate, sabi ng Panginoon.